Uy, magandang umaga. Maulang umaga ng linggo. Susugan ko lang ng konti ang una kong video na pinost about 20 pesos na bigas, no? At nakarating na nga daw, nakaabot na dyan sa atin sa Antique. At medyo half-hearted tayo dyan. Matutuwa ba tayo o hindi naman malungkot? But ang nakakalungkot ay nagagamit ito para utuin na naman yung mga maliliit, lalo na yung mga maliliit ang utak. So pasensya na kayo, medyo masakit yung salitang yan, ano? But sa totoo lamang, hindi naman yan totally masama, kasi sa sitwasyon ng buhay natin ngayon nationwide, hindi lang sa Antique, talagang maraming mahihirap. Bakit? Kasi nga talagang ginawang mahirap ang mga Pilipino para hindi makapag-isip ng mabuti. Iilan-ilan lang sa ating mga kababayan ang talagang capable mag-isip at magkaroon ng critical thinking regarding the situation. So hindi rin natin masisisi na marami ang nakaka-appreciate niyan. But on a larger scheme of things, mas may mga paraan, ano, na pwedeng gawin. Hindi rin natin pwedeng pigilin na wag gawin yan. Sa ngayon talagang we are on the time na ginagawa natin lahat ay mga urgent needs na ito, naging urgent needs na yung kahirapan natin naging urgent na, hindi na siyang importante sa buhay ng bawat Pilipino, naging urgent na, marami nang nagugutom. So kailangan na talaga natin ng mga corrective measures katulad nitong pagbibigay ng murang bigas. But kung hindi natin gagawan ng tunay na reforma ang ating society, ay mananatili tayong mahirap at hindi makakatulong sa bayan ang pagbibigay ng 20 pesos na bigas, dahil ang inaabono dyan ay yung tax na binabayad ng mga taong capable magbayad. Hindi ko sinasabi na hindi lahat ng tao ay nagbabayad ng tax, dahil ang pagbabayad ng tax ay tawag dito, sagutin or ating obligasyon ng lahat ng tao. Every person na bumibili ng pagkain or anumang bagay sa merkado ay nagbabayad ng tax. So kahit pulubi na nanghihingi sa iyo ng pera at binigyan mo ng 5 piso, pag binili niya ng candy yan, nagbabayad din yung pulubi ng tax. So lahat tayo, hindi tama na sabihin na ay yung mga pobre hindi nagbabayad ng tax. Mali po. Basta kumakain yan, buhay yan, nagbabayad po ng tax yan. Lahat tayo nagko-contribute. So ang nangyayari lang, pagka kinolekta nila ang tax sa atin, marami silang kinukuha doon para sa kanila. Tapos magbibigay sila ng kaunti para sa atin, para tuloy-tuloy nila tayong maloko at hindi tayo makapag-isip ng mga bagay na dapat iniisip natin para sa kabutihan ng bayan. Andiyan na nga tayo, masaya tayo at meron tayong sikat na mga politiko sa Antique, no? Unlike nung araw, medyo hindi ganun ka yung national scale ang kasikatan. Ngayon meron tayong 2 ligarda, meron tayong congressman at saka meron tayong counterpart sa upper house. So mas madali sana kung gumawa sila ng mga batas na sadyang makakatulong, hindi lamang para sa Antiqueño, kundi pati na rin sa buong bansa, no? Kung ako kay AA, ipursu ko na ma-repeal or ma-amend itong rice tarification law. I-focus niya, siguro ang pinaka-immediate na gagawin, bigyan ng authority or power ang NFA na makabili ng palay sa mga maliliit na magsasaka. Kasi sa ngayon, because of the rice tarification law, ay walang kapasidad, walang authority ang NFA na bumili. So yan ang una na pwedeng gawin ng gobyerno, bigyan ng power uli ang NFA. Tapos kaysa mag-import sila ng bigas na mag-aabono sila 10 to 15 pesos, abono nila, bibili sila ng 30 to 35 pesos na bigas sa Vietnam or Thailand, ibebenta nila dito para makapagpabugi, bibenta nila ng 20 pesos, lugi ang bayan ng 10 to 15. So ang gagawin nila, kung bigyan nila ng authority
ang NFA to buy grains sa mga maliliit na magsasaka, doon gamitin ang pera. Lahat ng mga magsasaka, siguro atado nila, depende sa region, no? Saan mas maraming palay, doon ilagay ang pondo. Kasi malalaman naman yan, meron naman silang record yan, kung saan nila ganitong how many billion ganito ilagay dito sa probinsya na ito sa region na ito para makabili ng bigas doon sa mga maliliit na mga magsasaka, para naman ma-uplift yung kanilang financial power. Kasi sa ngayon 9 to 10 pesos ang farm gate price ng palay. So medyo mahirap yan, medyo wala talagang kikitain. Pero kung bibigyan natin ng power ng kaunti, financial power ang mga magsasaka, madali, probably mag-evolve ang mga magsasaka natin at magkaroon sila ng purchasing power para to grow the economy. Hindi yung lahat na lang ng ating mga sasagap na buwis ay itatapon natin pang aayuda. Sino ang nakikinabang sa ayuda? Politiko. Niloloko lang. Mas maraming benefit ang nakukuha ang politiko dyan kaysa sa taong bayan. Pagka pamimigay lamang ng 20 pesos na bigas ang focus natin. Tama, wag nating tigilan yan for the meantime because we are in a critical situation. We are an urgent need for assisting the poor. Pero dapat gumawa tayo ng mga matitinong batas na talaga makakatulong sa maliliit na farmers. Hindi yung naiisip ng isang senador na mukhang sabaw ang utak, abay gagamitin do sa almusal. Ang tao ba nabubuhay lang sa almusal? Ano ba naman yun? Bigyan natin ng structured na programa para talagang nakakatulong in the long run. Until when natin gagawin yan? Well, depende yan. Tingnan natin. Kung nag-invest tayo sa 4Ps, bakit hindi tayo mag-invest dito? Samantalang ito talagang real producers, drivers of our economy, itong mga maliliit na farmers. Sa Antique alone, alam niyo, ang Antique, wala namang asendero dyan. Ang mga palayan dyan ay pag-aari ng mga kanya-kanyang pamilya. Maliliit lang. Siguro on the average, mga 2 to 3 hectares. Malaki na nga yun Iba nga dyan, ilang kahon lang, ilang peraso lang ng lupa. Tinatamnan ng palay para lang sa ng pamilya. But meron din naman na medyo malaki-laki. So, kung matutulungan natin lalo yan, di matutulungan natin ang talagang real tulong ang pamilya. O, di ba? Yun na muna siguro kasi aalis ako sa susunod na mga pag-encounter natin, makakagawa tayo ng mas magagandang mga siguro mga videos regarding this. Kung may mga tanong kayo, pakilagay nyo lang para masagot natin. Okay, thank you.